Mga kapuso, kapapasok lang na balita, niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Zambales. 5:32 ngayong hapon. Naitala po ang epicenter niyan sa 19 kilometers northeast ng Kabagan, Zambales. Ayon sa PHIVOLCS, may na-detect ang kanilang mga instrumento ng hanggang intensity 3 na pagyanig sa ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, La Union, Pangasinan at Tarlac. Posible raw po ang mga aftershocks at manatiling nakatutok sa 24 oras weekend para sa iba pang detalye. Napapadalas na naman po ang mga sakit na karaniwan tuwing tag-ulan gaya ng mga flu-like illness na may ubo, sipon at lagnat. May pagtaas din ang mga kaso ng dengue tulad sa Quezon City. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang araw munang hindi pumasok ang grade 6 pupil na si Angel matapos magkalagnat. Nagpapahinga na lang po ako tapos umiinom po ako ng gamot. Magpapa-online na lang po si ma'am para para hindi na po kami mahawaan ng mga bawat isa. Nag-alala ang ina ni Angel kaya pinasuri sa health center ang anak sabay linis sa bakuran. Nagwawalis, nag-spray ng ng lamok, nagkakatultin ako minsan. Para mawala yung mga lamok. Tapos naglilinis po ako ng bahay. Negatibo sa dengue si Angel pero ayon sa Barangay Pansol, Quezon City, tumataas ang kaso ng dengue sa kanilang lugar. Nasa 50% po ulit yung kaso namin dito na pagtaas ng kaso ng dengue. Pero before, na medyo bumaba na po ito pero since nag-uulan ulit, bumalik. Para maiwasan ang lalo pang pagdami ng kaso, nag-defogging ang barangay. Nagsasagawa rin sila ng information drive para malaman ng mga residente ang mga sintomas ng dengue at mga dapat gawin. Nagsa-surveillance kami dito pag may mga simpleng lagnat. Ina-advise namin na pag nilagnat ng ilang araw, pumunta po sa health center. Meron po tayong libreng dengue test na ibinibigay. So pag nalaman ng positive, kaagad pong dinadala sa hospital. Tapos meron din po tayong weekly cleanup drive. Bukod sa dengue, dumarami rin daw ang kaso ng ubo, sipon at lagnat o influenza-like illnesses sa kanilang lugar. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, sa nakalipas na isang buwan mula September 10 hanggang October 10, mahigit 1,000 ang naitala nilang kaso ng dengue sa buong lungsod. Kabilang sa mga barangay na may pinakamaraming naitalang kaso sa naturang panahon ay ang Batasan Hills, Commonwealth, Holy Spirit, Payatas, Tatalon at Pasong Tamo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Pagpapataas ng kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa ating teritoryo. Yan po ang layunin ng fun run na pinaunahan ng Philippine Coast Guard. At nakatutok si Jomar Apresto. Takbo para sa West Philippine Sea! Idinaan sa takbuhan ng mga running enthusiasts ang kanilang suporta sa paglaban sa West Philippine Sea. Aabot sa mahigit 5,000 ang nakiisa sa fun run event sa Pasig City kanina. So last year we had 4 runs. But this time, isa lang to kasi ang daming bagyo no? So we were not able to organize other venues para makapag-participate ang ibang mga probinsya. Ang kikitain ng fun run, i-donate sa National Task Force for the West Philippine Sea para lumikha ng mga comic book na ipamimigay sa publiko. Mas mapatatas umano nito ang kamalayan ng taong bayan sa kung ano ang nangyayari sa ating teritoryo. Umabot na sa 20,000 comic books ang unang naipamahagi sa mga kabataan noong nakaraang taon. We need to reach out to our younger generations today. Gaya nga sinabi ni Justice Carpio, our fight in the West Philippine Sea is intergenerational. No? So we need to prepare our youth pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Tumanggi magbigay ng detalye si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kung kailan ang susunod na RORE mission. Pero patuloy raw ang kanilang ginagawang pagpapatrolya kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para masiguro na malaya at maayos na makakapangisda ang ating mga kababayan. This is the instruction of the President to the Commandant Admiral Ronnie Hilgaban to make sure na ang ipaprioritize ng ating mga barko sa West Philippine Sea ay ang kalikasan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras.